Okay po. Ayan po. Magandang araw, magandang umaga, magandang tanghali at magandang gabi po sa ating lahat. Happy blessed day po sa bawat isa. At welcome po ulit sa Psalms Prayer Warriors. And we are praying soldiers and messengers of souls. Ayan po. Binabati ko rin po lahat ng mga kasama natin dito sa Facebook Live. At salamat po sa patuloy ninyong pagsama at panalangin kasama namin. Ayan po. So, para po sa ating team na 12 Disciples Journey, the Called and the Chosen One, ang topic po natin ngayong tanghali na to, ngayong gabi na to ay si Bartolome. Ayan po. Kaakibat nito ang paalala sa John 1:45-51. Ang sabi po dito, kung saan sinabi ni Felipe, come and see, isang simpleng paanyaya na makilala si Jesus ng personal at kapag naranasan natin siya, kung saan rin natin siyang ibabahagi sa iba. Ayan po, para sa ating pong programa, ngayong tanghali na to, ang ating pong opening prayer, pagkakalob ni Sister Virgie Santos, ang ating pong musical offering, pagkakalob ni Sister Ampi Garcia, at ang ating pong speaker ngayong araw na to, tanghali gabi na to, walang iba po si Pastor Was Pakay. Wakay po. At ang ating pong appeal song, si Sister MJ Rason. Ang ating pong ah, intercessory prayer, pagkakalob po ni Sister Edna Montehermoso. Mamaya po, pagkatapos ng ating pong speaker, magkakaroon po tayo ng chance na magtanong at magbigay po ng ating pong reflection. At yan po ay papasilitate ng walang iba, si Ma'am Shing Nene. Ayan po. At bago ko po ibigay ang ating pong programa, batiin ko muna po mga nandito po sa loob ng ating Zoom. Ayan po, unang-una po, nandiyan po si Ate Raquel Humitilco, andyan po si Brother Rob Somoso, andyan po si Sister Ingrid La Peña, and of course, ang ating pong speaker, si Pastor Wakay. Andyan din po si Ate Seni Mozo, si Sister Jenny, si Ate Ems Kalika, at ang ating pong Ma'am Shinene. Andyan din po si Ate Connie Sariola, at si Sister Ampi Garcia. Andiyan din po si Sister Virgie Santos. Ayan po. Ibigay na po natin ang ating pong opening prayer. Ate Virgie. Sige po, magandang umaga po sa ating lahat. Tayo po ay manalangin. Prayer na po, ma'am. Yes po ate, opening prayer na po natin. Sige po. Ama naming banal na makapangyarihan sa lahat. Ama, sa mga oras na ito, narito muli kami, nagpupuri at nagpapasalamat sa iyo, Amang Banal. Nakaluhod kami sa iyong harapan, tanda po ito ng amin po pagpapakumbaba sa inyo, Amang Banal. Kami, Panginoon, humihingi ng gabay ng Holy Spirit sa amin pong pag-aaral ngayong umaga. Ama, gabayan nawa ang bawat isa sa amin, bless nawa ang bawat isa sa amin, Ama, na sa aming bawat mapapakinggan na magmumula sa aming pong tagapagsalita ngayong umaga, Ama. Naway ito'y buksan ang mga puso't isipan namin upang ito'y maunawaan namin at maintindihan namin, Ama. Ang mga salita mo na siyang magbibigay sa amin ng kalakasan sa amin po mga pananampalataya. Dakilang Diyos, kami ay nagpapasalamat sa araw-araw na paggabay mo sa amin. Salamat o Ama na nariyan kayo palagi na nagpapaalala sa amin. Salamat din o Panginoon Diyos na sa nakaraang araw kami Panginoon ginabayan mo. At sa mga oras na ito naririto kami Ama upang sa ganun sama-sama kami muli na makapag-aral ng banal na salita. Amang banal, naway gabayan niyo pong aming tagapagsalita sa pamamagitan po ni Pastor uh, Paswakay o Panginoon Diyos. Nawa ang kanyang lahat ng mga sasabihin ay magbubuhat lamang po sa iyo, Panginoon. Nawa i-bless nawa ang kanyang uh, pagsasalita o Diyos upang sa ganun ay maintindihan namin ang mga salita na magbubot sa iyo na ito'y makapagpipatibay sa amin po mga pananampalataya. Dakilang Diyos, wala po kaming maibabalik sa iyo kundi ang amin pong paglilingkod. Tulungan ang bawat isa sa amin, O Diyos, bigyan kami ng kalakasan upang sa amin pagpapatuloy na paglilingkod, O Ama, makapaglingkod kami, maibahagi ang gospel ng aming Panginoon Diyos. Tulungan kami, O Diyos,
na lahat ng oras namin habang naghihintay sa pagbabalik ng aming Panginoong Hesus, may alay namin aming mga sarili sa iyo sa aming tapat na paglilingkod, O Diyos. Gabayan kami katulad din sa aming mga pamilya, saan man nawa sila Ama naroroon ngayon, nawa nasa mabuti po rin silang kalagayan. Maraming salamat po Amang Banal at nawa sa darating na taon, 2026, nawa kung paano kami ginabayan, O Diyos, sa panahon ng 2025, buong taong ito, Panginoon, mas lalo pa po kami, Panginoon Diyos, na gabayan mo upang sa ganon maibahagi namin ang iyong banal salita sa mga kapitbahay namin at sa lahat ng aming pong manasasakupan, lalo higit sa amin pong mga pamilya na wala pa po sa pananampalatayang ito. Maraming maraming salamat po, Amang Banal. Humihingi rin po kami ng kapatawaran kung saan kami nasumpungan nagkulang, nagkasala sa inyo, lihim man ito hayag, O Ama. Patawarin niyo kami pag maging karapat dapat kami, Ama, nasasalubong sa aming Panginoong Hesus at magmamana kami ng buhay na walang hanggan. Maraming salamat, Amang Banal. Ibinabalik namin sa iyo ang papurit pasasalamat sa pamamagitan lamang ng aming Panginoong Hesus, namin tagapagligtas. Amen. 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 Yan, amen. Salamat po, Ate Virgie. At para sa ating musical offering, Sister Ampie. Kay Kristo lang pag-asa ko, liwanag tibay sa mundo, batong panulok narito, di matitinag ng bagyo, pag-ibig na kay dakila, sa takot ay pumapayapa, kaaliwan ko sa lupa, Kristong biyayang sa kay Kristo lang naging tao, Diyos na lubos pumarito, katwirang lingap sa mundo, hinamak nating totoo, at tuot sa presya na matay, puot ng Diyos sa aking salay, pinaglubag niyang mahusay, dahil kay Kristo'y nabuhay. Sa kuweba ay inilibing, ilaw nilagom ng dilim, ngunit araw nga'y dumating, na siya'y muling nabuhay din, at pagbangon nagtagumpay sa kamatayang kaaway. Ako'y kanya, aking tunay, kanyang dugo ang king buhay. Walang sala o takot man, dahil si Kristong tanggulan, sa simula't katapusan, buhay tanging kay Kristo lang, sa kanya'y di mawawaglit, hanggang kanyang pagbabalik, habang dito sa daigdig, kay
Amen. Amen. Thank you so much, Sister Ampi, sa magandang awit. Bago po bigay sa ating pong speaker, batiin ko muna po yung mga humabol dito. Andyan po si Sister Sheila Della Bertudaso. And of course, andyan din po si Pastor Ray at si Ma'am Irene, si Sister May Flor, si Sister Isa Abogade, at si Sister Annalyn Pines. Ayan po. So at this point, we would like to warmly welcome our speaker for today, si Pastor Wakay. Ayan po. Pastor, it's your turn na po. Ayun. Magandang umaga po sa ating mga kapatid, mga kaibigan na nasa Pilipinas. Magandang gabi po sa mga kaibigan natin nandito sa Amerika at sa ibang lugar, no? Kung ano man po ang inyong time zone, binabati ko po kayong lahat sa mga kasama natin na nanood online. Magandang araw, magandang gabi po sa inyong lahat. Nagagalak po ako na makita ang mga kapatid po natin, mga familiar faces po dito sa Zoom. No? Hindi ko po mabanggit kayong lahat, pero ako po ay masaya na naging kasama ako ng ating pag-aaral ngayong araw na ito or gabing ito. Ang ating topic po ay series po ng 12 disciples at ang ating pag-aaralan ngayong gabi, gamitin ko na lang po ang time zone dito sa Amerika. Ang pag-aaralan po natin ngayong gabi ay patungkol kay Bartolome. No? Gusto ko pong lagyan ng subtitle, no? The Man Who Died Filter. Gusto ko pong simulan ng isang kwento. Ang kwento po ni tennis superstar na si Andre Agassi. Kung sino po ang familiar sa kanya, isa pong legend ito si Andre Agassi na sa kanya pong pagiging magaling sa paglaro ng tennis noong 1990 ay siya po ay nakarating sa kanyang first Grand Slam final sa French Open. At siya po nung time ay medyo bata pa siya. Siya po ay sikat at yung kanyang image ay very cool, no? Parang rock star itong si Andre Agassi. At siya po ay mayroong mahabang buhok na maganda. Pero sa kwento po niya, no, a few years later, lumabas po yung book na tinatawag Autobiography Open. Alis na po si Sister Amphi. By the way, Sister Amphi, salamat po sa magandang awit na inyo po inandog sa ating Panginoon. Nag-prepare ng ating isipan. Salamat po. Okay, so balik po tayo sa kwento. Years later ay ni-reveal ni Andre Agassi yung kanyang secret. And the world was shocked nung siya po ay nag-reveal ng kanyang sikreto at sinabi po niya doon na hindi po siya kinabahan basta lang sa kanyang paglaro. Mas kinabahan po siya doon sa katotohanan na kanyang buhok po ay fake. No? So siya po ay nag-wear ng wig at bumili siya ng napakamahal na wig at yun po ang kanyang suot-suot. At ang alam ng mga tao ay tunay yung kanyang buhok. Subalit yung gabi, no, the night before his play, nalaglag po yung kanyang buhok sa shower. So imagine niyo po na tuklap yung wig at nagpanik siya. So binalik niya ulit, no? Dali-dali niya binalik yung kanyang buhok. At nung gabing yon, nanalangin siya. Sabi niya, I pray not for the wind, ang sabi niya, but for the hairpiece to stay on.
sabi niya, imagine millions of people seeing it fall off. The embarrassment would be unbearable. So yun yung prayer ni Andre Agassi. So mas concerned siya ngayon na hindi malaglag yung wig niya kaysa sa maipanalo niya yung paglalaro ng tennis. And obviously, siguro you can predict, no, ang result ng play, ng match. So that day, Agassi lost the match. So ang dahilan, his focus was not on the game. Hindi yung backhand niya yung focus niya, no? Hindi yung kanyang mga pag-spike doon, kundi yung focus. Baka sa pag ano ko, pag malikot ako sa court, baka malaglag yung aking buhok, no? So yun po ang reason kung bakit si Andre Agassi ay natalo sa match that day. So, yun po, si Agassi po, ang kanyang slogan is, image is everything. No? Image is everything. And if we are honest, in our generation today, the same idea yung nagpapatuloy no, na image is everything. We live in a world of filters. Sorry po na may nabanggit kanina yung ano, but that's the reality, no? Ako may filter din po itong video. So we live in a world of filters, no? Curated profiles yung sa ating social media, sa Instagram, magamit po tayo noon. So may tinatawag na image management kasi ma-tweak natin doon para makita natin kung anong mukha ang mas gusto natin, no? So we are afraid, just like Agassi, that our wigs will fall off, no? Pag natanggal yung aking ano, baka makita ng tao yung aking weakness, no? And as a result, people will reject me. So that's the society, that's the world that we are living in today, no? But tonight, we're going to study. We're going to meet a man who if his wig falls apart. No, hindi siya natatakot, hindi siya gumagamit din ng filter. He is a very straightforward person. At atin pong tinitingnan, of course, dito si Bartolome, no? Bartolomeo. And of course, sa ating Bartolomeo ay kanyang apelyido, no? So it's his patronymic name. Pangalan po ng tatay niya, yung Bar Talma. Matthew, Mark, Luke, ang tawag po is Bartolome, pero si John po, first name ang kanyang tawag. Ang pangalan po is Nathaniel. Hindi po siya, si John po hindi bumanggit ng Bartolome sa kanyang gospel. Ang tawag po niya is Nathaniel. Of course, we can identify na siya po yun dahil ang kasama lagi ni Bartolome ay si Philip. No, sa account ni John, ang kasama din po ni Philip ay si Nathaniel. No, so most scholars agreed in him. At kung atin pong basahin yung account dito sa John chapter 1, no? Simula po tayo sa 43. Basahin ko lang po ng medyo mabilis. Sabi dito, the following day, Jesus wanted to go to Galilee, and he found Philip and said to him, "Follow me." Now Philip was from Bethsaida, the city of Andrew and Peter. Peter found Nathanael and said to him, "We have found whom Moses
in the law and also the prophets wrote, Jesus of Nazareth, the son of Joseph. And Nathanael said to him, can anything good come out of Nazareth? Philip said to him, come and said, behold, an Israelite indeed, in whom is no deceit or no guile. Nathanael said to him, how do you know me? Jesus answered and said to him, before Philip called you, when you were under the fig tree, I saw you. Nathanael answered and said to him, Rabbi, you are the Son of God. You are the King of Israel. Jesus answered and said to him, because I said to you, I saw you under the fig tree, do you believe? You will see greater than this. So ito yung brief na description na makikilala natin si Bartolome or si Nathanael sa account na ito as one of the 12 disciples. Not much we can read about him. Prominent. But itong short na description na binigay sa atin ay enough to give us who Nathanael is. No? So makikita natin dito na nung sinabi ni Philip sa kanya, we have found the Messiah. Ang sabi niya ganun. Tapos nagtanong siya. Ano po yung sikat na line niya? Is there anything good come out of Nazareth? Kasi siya po ay galing sa Cana, no? So kilala niya yung lugar. So he is familiar with the place. Alam niya kung gaano kagulo yung lugar. Parang sabi niya, parang sabi niya, mayroon bang, is there anything good come out of Tondo? Is there anything good come out of Manila? Something like that, no? Yung mga place na hindi sikat, alam sa lugar na medyo notorious yung place. Sabi niya, very straightforward. Hindi siya nagsabi na, baka maano ako. Baka technical ako dito. Very straightforward, no? Hindi siya nagtatago, hindi siya straight yung sabi niya. At pero sabi ni Philip, come and see. Yun lang ang sinabi niya. Tingnan mo na lang. And so when he was approaching, sinabi ni Jesus sa kanya, behold, ito yung declaration ni Jesus, an Israelite indeed, in whom is no deceit. Sa ibang salin po is, there is no guile. So, ano pong ibig sabihin ng there is no guile or there is no deceit? No, ang word po na deceit dito ay galing sa Greek na dolos, ibig sabihin po is bait, yung pain. So, alam po yung familiar naman tayo sa pain, no? Yung nature ng pain ay trick po siya para makakatch ng fish. Sa pain para hindi mahalata. No? Pero ang laman pala nung napakaganda na very attractive na pain ay hook. So, ang example po nito is yung hypocrite na laging sinasaway ni Jesus, no? Hypocrite people uses religious language as bait to appear holy. So yun po yung idea. So, pero tayo, we can also be using bait. For example, pupunta tayo sa church, no? Sisimba tayo. Ay, happy Sabbath, no? Ang ganda ng ating ngiti, pero galit pala to. May pala, no? Galit pala dun sa kapatid, no? Happy Sabbath, pero sa loob natin, we are really into something. We are struggling about something. So, yun po ang idea. But, Nathanael, nung nakita po siya ni Jesus, ito yung tao na ininsulto yung hometown ni Jesus eh. No? Sabi niya, is there anything good come out of Nazareth? Ininsulto niya yung hometown ni Jesus. Pero ang sabi ni Jesus, I love this man.
No? Dahil wala siyang pain. He's not trying to catch anyone. He isn't wearing a wig. No? Wala siyang filter. So, what you see is what you get. So, nung lumapit si Nathanael, sinabi ni Jesus yon, he was shocked. Sabi niya, paano mo ako nakilala? No? How do you know who I am? And Jesus answered, bago ka tinawag ni tree. Ngayon po ito yung kasi so tinanong ko to, bakit what's with that fig tree? No? Anong meron doon sa fig tree? Bakit nung sinabi ni Jesus na nakita niya si Nathanael sa fig tree, nag-confess na si Nathanael na sabi niya, Rabbi, ang sabi niya dito, you are the Son of God. So anong meron doon? Bakit siya nagsalita ng ganito? And if we consider the Desire of Ages, no, isang author na si Ellen White, sinabi niya doon, page 140 to 141, yung story. At the time when Philip called him, Nathanael had withdrawn to a quiet grove to pray that if the one announced by John was the deliverer, it might be made known to him. So nung tinawag pala siya nung tinawag siya ni Felipe, come and see, hindi siya basta sumunod kay Felipe, no? Pumunta siya doon sa fig tree. Tapos, may ginawa siya. Nanalangin siya. Sabi niya, ito na ba yung Messiah, Lord? Ipakita niyo sa akin kung ito nga ang Messiah. Although mayroon siyang skeptical siya, hindi siya basta-basta naniniwala kasi galing Nazareth. I know that place, no? Tapos yung Messiah ay manggagaling doon. So, he was wrestling, he was struggling, but then he prayed. So under that fig tree, nanalangin siya. I-reveal niyo sa akin, Panginoon, kung ito nga ang Messiah. Pastor, napuputol. Mahina po yung aking connection. Yes po, Pastor. Doon po nagtapos sa Messiah. Pero kanina pa po siya napuputol, but slight lang po. Okay, try ko po i-off yung camera para baka makatulong. Okay po, Pastor. Thank you po. Sige po. Okay, so tuloy pa tayo. So nanalangin si Nathanael sa Panginoon. At yung panalangin niya, i-reveal sa kanya ng Panginoon kung ito na nga ang Messiah. So, nung natapos siyang manalangin doon po sa ilalim ng fig tree, lumapit siya kay Jesus. At nung lumapit si Jesus, sinabi sa kanya, na walang daya. No? There is no deceit. Yun yung declaration ni Jesus sa kanya. And I think ito ay in-associate, siya lang yung sinabihan ni Jesus ng ganito of all the people. At nung sabi ni Philip na, sabi ni Nathanael, paano niyo ako nakilala? Sabi ni Jesus, before Philip called you, I saw you under the fig tree. So yun po, ibig sabihin, parang kinilabutan si Nathanael doon. Ibig sabihin, alam ni Jesus na nananalangin si Nathanael, for discernment. Ayun. So yun yung nagustuhan ko sa character ni Nathanael, kasi nanalangin siya ng discernment sa Panginoon in a private place under the fig tree, no? Doon siya nanalangin siya. So Nathanael, it's just like Jesus is conveying a message that I saw you. I saw your heart. I heard your secret prayer. I saw you wrestling with God when no one else was watching. Walang nakatingin sa kanya, siya lang at ang Panginoon
nakita siya ni Jesus. So Nathanael realized that Jesus had access to heaven. At saka kaya siya lumuhod, no? He fell on his knees. Sabi niya, Rabbi, indeed, you are the Son of God. So yun po mga kaibigan o mga kapatid. Si Nathaniel, isa sa nag-stand out sa akin sa pag-aral ko sa kanyang story. He is an authentic person. No? There is no guile. There is no trace of hypocrisy sa kanyang buhay. Kaya ang kailangan ng sanlibutan ngayon ay isang Nathaniel Bartholomew. No? Isang Nathaniel na authentic, na hindi nagwe-wear ng uh, something to cover his weakness or para maipakita lang yung image na maganda, but then he is authentic. He is not a hypocrite. I've read a book po na sinulat po ni David Kinnaman. Ang title po ng book is You Lost Me. At ayon po doon sa study, marami ang mga young people na umaalis sa church or hindi na sumisimba. Hindi dahil sa hindi na nila love si Jesus. So that's the result of their study. Yung mga millennials, yung Gen Z, na lumaki sa church, pero they walk away. So gusto nilang malaman kung ano ang reason. Not that they don't believe in God, not that they hated Jesus, no. So they found out that vast majority of the young people leaving the church ay hindi nawala yung faith kay Jesus, but they lost their faith in the church. Why? Because of hypocrisy. Yung hindi authentic ba? Yung nakikita nila sa tahanan ay iba kaysa nakikita nila doon sa church. So mayroon pong pretension na nangyayari. So this is this is a study conducted by the Barna Group. This is their outcome. So hindi ko po alam sa context natin kung ano po ang totoo, ay ano po yung reality sa context kung saan yung church natin. But then based on that study, they saw parents who acted holy on Sabbath. At hindi po totoo yung nakikita nila sa tahanan. Kung ano po yung pinipreach ng mga leaders doon sa pulpito ay hindi po isinisabuhay sa tahanan. Kaya po napakalaking challenge po itong mga kapatid, no, sa mga magulang kagaya ko. Ako po ay nagigilty po rito kasi kapag ang aking mga anak ay aking dinidisiplina, tapos pag ako naman ay pumunta sa church, ang bait-bait. Pero pag sila parang very ano po ako, disciplinarian sa aking mga anak kasi I want to really teach them to while they are small, no, habang kaya pa, yan talagang ano, maturuan na sila. But then I was praying kasi after ko minsan papalo ko yung mga bata kapag hindi na sila makontrol, no? After our agreement, ito yung usapan natin. Na-break nyo yung usapan. Yun. So, after noon, natutulog na sila. Ako po ay ang bigat ng aking damdamin kasi sabi ko, sa ginawa ko, am I revealing the love of God? Paano kaya nila maunawaan yung love ni God doon sa pagdisiplina? So I was struggling, no? I was struggling as a father. Kaya yun po yung challenge, no? How can we be consistent that even in the discipline, makita nila yung pagmamahal ng ating Panginoon? Na hindi nila makita na ako ay isang hipokrito, ang aming daddy,
Hindi naman totoo yung nakikita sa church, no? So yun po ang challenge sa atin, and it is happening. No? I think the book was published many years ago. I think around 8 years or 7 years ago. You lost me. And that's a challenge po, mga kapatid. And our young people, especially Gen Z, yun po yung gustong ko i-highlight. Parang may mga radar itong mga generation na ito. Mayroon silang Nathaniel radar that they can spot the bait from a mile away. No, malayo pa alam na nasa-sense nila yan. So they can, masa-sense nila kung sincere ang isang tao. And I think it's not just the church who needs, the world needs Nathaniels today who are authentic. And people are looking for a community who are authentic. I was reading a comment na mayroong isang sikat na preacher, no? Since nasa public naman po ito, pangalanan ko po si Joel Osteen. Kilala po siguro ninyo siya, no? He has a big church. He was a very prolific writer and speaker. Subalit mayroong nag-vlog na in-interview siya ng FBI. Tapos doon sa interview, yung line ng conversation ay people were discouraged. There were people who admired him, but they were discouraged because during the calamity, hindi po niya pinapasok yung mga tao sa bahay niya kasi daw baka madumihan, maputikan yung carpet, no? So something like that. And people got discouraged. Isip ko, this is a challenge, no? Kasi sa mga pastor, challenge ito, baka in a way, baka may kapatid na, uy, hindi man lang ako pinapasok ni Pastor Wakay, no? Baka madumihan yung bahay niya. Naging aware ako sa sarili ko because of that. And people will know. May mga comments, nabasa ko sa mga comments doon sa vlog na yung nanay daw niya laging nakikinig doon sa magaling na preacher, but she stopped watching because of that. So the world today, they can sense. They're like sa sense nila kung ano yung hypocrite or not, what is authentic or not. At yun ang kailangang maipakita ng follower ni Jesus, ng isang disciple ni Jesus sa mundo. The world needs to see a Nathaniel in our modern time, no? Brothers and sisters. Pero ang tanong, how can we be like Nathaniel? Ay yung kanyang fig tree. Nathaniel's secret is he went to a fig tree. He was his private moment there with God. Meron siyang private moment na doon niya ini-encounter, no? He encountered God in that fig tree. It was a physical spot that he struggled, he wrestled with God. And that was his secret. Kaya ang challenge ko sa aking sarili at ang challenge ko sa ating lahat dito sa Psalms warriors, no, prayer warriors, is we need to have an intentional spot in our house. No, yan ba ay isang kwarto na doon tayo nag-struggle, nag-wrestle sa Panginoon? Yun ba ay isang upuan doon sa corner ng inyong room or sa inyong sasakyan that you can consider that is your fig tree? That's the place where the performance stops kasi walang nakatingin, no? Walang kayo lang, no? Ako lang. Then in that place, we drop the bait. Bitawan natin yung mga pain, yung ating mask, and we can just pray to God to give us discernment. As we follow Jesus,
like Nathaniel. We wrestle with God so that we can be effective. Gusto ko po yung binasa ni Sister MJ kanina na we can be effective witness. Yung pagbabahagi natin ng ebanghelyo ay magiging effective if we are authentic. And in the life of Nathaniel, no, towards the end, nakakakilabot po kung paano nagministeryo si Nathaniel. Maraming mga authors, one of the scholars said that Nathaniel brought the Gospel of Matthew in India, no? So it could be modern India, na nung pumunta doon yung mga missionaries, nakita nila yung Hebrew version ng Gospel of Matthew. At ang sabi ng tradition na it was Bartholomew who brought that gospel there. And also, mayroong convert si Nathaniel na isang hari, no? Na isang king. Grabe, no? So, nakita ko po dito na if I am authentic, I am sincere, I am relentless, no? I can bring a king before Jesus. Yun po yung nangyari kay Nathaniel. Although grabe yung kanyang naranasan na siya po ay binalatan, no, of all the 12 disciples, it was Nathaniel who experienced being flayed, no? Binalatan po siya na buhay. And in fact, mayroon siyang statue sa Milan na doon po sa statue na yon, bit-bit po niya yung kanyang balat at siya Nawala. Yes po, hello. nawala. Ayan. Hello po. Saan po Hello. nawala? Sorry. Dun po sa statue, Pastor. Thank you po. Okay. So sa statue po ni Nathaniel o ni Bartholomew dun sa Milan, ang nakatayo po doon ay isang lalaki na walang yung kanyang skin ay nakasabit po sa kanyang balikat. No? Bit-bit niya yung kanyang skin sapagkat ang ikinamatay po niya, siya po ay pinersecute kagaya ng ibang mga disciples. Binalatan po siya. Pagkatapos siya po ay ipinako din sa cross na patiwarik. No? So yun po yung report sa kanya. So, Nathaniel experienced worst, pero yung nag-stand out sa akin na overcome ni Nathaniel lahat yun because his secret was the fig tree. No, he has that place, yung secret place ni Nathaniel. He struggled with God. He struggled with God. He wrestled with God during his private moments na siya lang na walang nakatingin. So, ang challenge ko po ay repeat na ang bawat isa sa atin ay magkaroon po tayo ng fig tree sa ating tahanan kung saan man po tayo, yung lugar na doon natin kinakatagpo ang ating Panginoon. And let's be intentional with that. No? Kung anong oras tayo makipagtagpo sa Panginoon, let's be intentional so that we can live like Nathaniel, a man without guile, walang bait, authentic, because I believe that the world needs more Nathaniels like us so that they will believe in Jesus. More people will be brought into the kingdom because of the modern Nathaniels. At tayo po yun, mga kaibigan at mga kapatid. Yun po yung aking prayers. Amen. Amen. Ayan po. Maraming salamat po, Pastor, sa napakagandang mensahe tungkol kay Bartolome. Talaga po nakaka-inspire, nakaka-touch ang inyong pong mensahe. Ayan po, bago po ko ibigay ang ating pong appeal song, batiin ko muna po yung mga humabol dito, no? Andyan po si Sister Mish Aba Era. Andyan si Sister Ria Incognito. Victoria's iPhone. Andyan din po si Ate Wilma Kadae. Hindi ko po alam kung babae lalaki, si Pixel. Welcome po. And of course, si Ate Edna Montehermoso. Andyan din po si Brother Wilmore Enriquez at si Sister MK. Ayan po. At ibigay ko na po ang ating pong appeal song. Matatawa ako pala.
Saglit lang po, ah. Teka muna. Doon ka muna, baby. Ayan. Ikaw lang ang pag-asa ko, tanging ikaw ang buhay ko, Jesus. Kahit ako'y nangangamba, basta ikaw ang kasama, panatag na. Ikaw lang ang sasambahin, paligid man ay magdilim, Jesus. Kahit may suliranin man, lagi kang aawitan, ikaw lamang. Kahit kailan, di ka nagkulang, iyaya mo sa'kin laging laan. Ang pag-ibig mo sa'kin walang hanggan, inibig mo ako noon pa man. Ikaw lang ang sasambahin, paligid man ay magdilim, Jesus. Kahit may suliranin man, lagi kang aawitan, ikaw lamang. Kahit kailan, di ka nagkulang, iyaya mo sa'kin laging laan. Pag-ibig mo sa'kin walang hanggan, inibig mo ako noon pa man. Panginoon, dakila ka't tapat sa dalangin ko, ako'y inibig mo kahit ako ay ganito. Walang katapusan ang pagmamahal mo, walang pinipili ang puso mo. Kahit kailan, di ka nagkulang, biyaya mo sa'kin laging laan. Pag-ibig mo sa'kin walang hanggan, inibig mo ako noon pa man. Inibig mo ako noon pa man. Amen. Thank you so much po, Amen. Sister MJ. At ibigay na po natin kay Pastor ang ating pong closing prayer, Pastor. Tayo po'y manalangin. Dakila naming Diyos, amin pong ibinabalik ang pasasalamat sa inyo pong katapatan sa bawat isa sa amin. Salamat po sa mensahe na awit, gayon din sa mensahe ng inyong salita na aming napakinggan. Salamat po na hindi kayo nagkulang sa amin. Salamat na kayo po, ang inyong pag-iibig ay tunay, ang inyong pag-iibig ay sapat na po para sa amin. At aming dalangin o Diyos na sa inyo pong biyaya,
tulungan niyo po ang bawat isa sa amin na kami po ay magiging modern Nathaniels in our time today, na makita po sa amin ang pagiging totoong Kristiyano, totoong disipulo na mayroong discernment, at maging effective po kami na magdadala ng inyong mensahe at mag-aakay ng marami pang disipulo, alagad sa inyong harapan. Salamat po sa pagtugon ninyo sa aming dalangin. Ito ang aming hiling sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Thank you so much po. Amen. Thank you so much po, Pastor. Jen? Okay po, let's continue sa atin pong picture taking. Open cam po ang available.